Magandang araw sa ating lahat. Lunes na naman. Tatrabaho na naman tayo. At ngayon ay tayo ay hybrid work tayo ngayon. Ngayon ay 11:30 na tanghali. Ngayon umaga nagtrabaho ko sa bahay. And then ngayon naman on the way ako sa namin, sa opisina sa Sacramento. Kasi meron silang gustong ipa-assess or analyze sa akin kung anong maganda dun sa process na yun, kung anong pwedeng gawin para maging efficient, or kung paano pwede siyang gawing on standard, or parang ganun. Yun ang summary. Ngayon, so yun ang ating pupuntahan doon sa warehouse. Yung activity na yon, nangyayari yon sa sa gabi. Kaya late ako nagpunta sa warehouse kasi gabi pa naman. Kayo ba? Ano bang schedule niyo pagka napunta kayo sa warehouse? Pag kailangan niyo makita yung panggabi. And then medyo complicated kasi yung kailangan kasi parang dalawang shift yung aking gusto makita. Although yung pang-umaga naman, which is nangyayari na ngayon, wala silang issue, parang ganun. Pero since pupunta na rin ako doon sa warehouse, gusto ko na rin makakausap yung mga supervisors saka managers ng pang-umaga. Kasi para hindi sila magtampo na ang pinuntahan ko lang yung panggabi. Parang gano'n. Kaya ngayon lang ako umalis ng bahay. Kasi aabutan ko naman ng pang-umaga, and then at the same time aabutan ko rin ng panggabi kasi yung panggabi nag-start ng 4 PM. So parang gano'n. Kaya late na ako umalis ng bahay. Ayun. So kayo ba sa mga yung mga kagaya ko na nagtatrabaho sa ganitong industry, anong oras ba kayo pumapasok sa opisina? Comment naman kayo para may idea ako kung kayo ba ay pumapasok ng alas 8, alas 6 ng umaga. Yun, kasi wala akong idea. Kasi kanya-kanya tayo ng parang diskarte, kung paano yun, yung scope ng iyong trabaho, mako-cover mo yung pang-umaga tsaka yung pang-gabi. Ayun. So, yun ang aking gagawin. Punta ko sa office ko sa Sacramento. Yun nga palang process na i-check ko dun sa warehouse. Tawag nila APS, Apple Papa Shera APS system. Ang alam ko, ang ibig sabihin noon ay automatic picking system. And hindi ako sure, pero parang yun ang ibig sabihin, no? Pero check natin si AI kung pareho kami ng pagkakaintindi. I-open ko lang si AI. Hey Grok, APS. ADS pala. Sa warehouse at logistics. Madalas itong tumutukoy sa companies tulad ng Advanced Distribution Services o ADS Logistics. Hindi ADS. Ano ba yan? Alpha Papa Shera APS. Oo, APS.
Sa warehouse at logistics, APS karaniwang nangangahulugang Advanced Planning and Scheduling, isang software o system para sa advanced na pagpaplano ng production, inventory at scheduling sa supply chain. Yun ba yung tinutukoy mo? Hindi, parang ano siya kung tawagin ay automatic picking system. O tama, APS ay Automatic Picking System sa warehouse. Isang automated na sistema para sa pagpili o pagkuha ng items para sa orders tulad ng A-frame o conveyor base na nagpapabilis ng proseso at binabawasan ng errors. Yun na ba o may higit pang detalye? Yun ang aking ibig sabihin. Yung APS na yun. So, kaya mo bang i-explain kung paano gumagana yung APS? Okay, yung APS o Automatic Picking System sa warehouse ay ganito gumagana. Una, nagre-receive ito ng order details mula sa warehouse management system. Tapos automatikong nagkuha ng items gamit ang robotics, conveyors o A-frame machines na nag-e-eject ng product sa conveyor belt papunta sa packing station. Super bilis at walang errors. Halimbawa, sa A-frame type, maraming slots ng items ang nag-a-activate para mag-fall yung tamang bilang based sa order. Okay, salamat. Walang anuman, Mark. Kung may iba ka pang tanong, sabihin mo lang. Ayun, kasi kaya kami na itanong sa iyo, Grok. Pupunta kasi ako sa aming warehouse sa Sacramento. Kasi meron akong i-check na APS process. Kung tawagin nila doon ay error correct. Yun yung mga orders or picks na kailangang i-correct or kulang yung may machine error. So yun ang aking kailangang tingnan and i-check kung paano gawa ng solusyon. Got it. Pupunta ka sa warehouse dito sa Sacramento para i-check yung error correct process sa APS. Yung mga kulang na picks, sobra o machine errors ay karaniwang nafi-fix sa manual correction station. Kunin yung tamang items, i-scan para i-verify at i-adjust sa system bago i-pack para maiwasan yung returns at i-optimize yung flow. Para sa solusyon, i-check mo yung common causes tulad ng mis-slotting, sensor issues o inventory inaccuracies. Tapos magdagdag ng barcode verification, regular maintenance o WMS alerts para bawasan yung errors sa susunod. Safe trip! Alright, salamat. So ayun. Salamat kay AI. Na-explain niya kung ano yung aking kailangan i-check. In fairness, tama yung kanyang paliwanag doon sa aking gagawin. So ayun, ang titingnan ko ay yung automatic picking system or kung tawagin namin na is APS. Kasi meron kaming tinatawag na process na error correct. So yun ang aking titingnan. Medyo sounds complicated as per as AI kasi medyo check ko yung mga dami niya sinabi pero ayun, so yun ang aking titingnan. So we'll see kung magagawa natin ang paraan kung nakakaaliw si AI. Kailangan mo lang talagang linawin yung mga tanong or yung prompt mo. Kagaya nun, ang sinabi ko APS. Siguro yung aking diction or pronunciation, ang pakinig niya is ABS. And then pinulit ko, ginawa na naging ADS naman, parang gano'n, or PPS. So kailangan mo lang ayusin siguro yung pagsasalita. And hindi pa nakakatulong na meron ako sipon. Isang linggo mahigit na akong may ubot sipon, kaya siguro ganito yung aking yung salita. Kaya nalilito siguro. Ayun, so malapit na ako sa warehouse. Dito na ako sa malapit na ako sa airport.
Siguro mamaya update ko kayo kung anong magiging kalalabasan ng aking pagsasaliksik, pagre-research. Alright, exciting ito. Sana magawan din natin ng paraan, kasi syempre humingi ng tulong sa atin, kailangan nating solusyonan ng kailang problema. Ayun, dadasal tayo kay syempre kay Lord na tayo gabayan, bigyan tayo ng mga linaw ng pag-iisip para magawa ng paraan o masolusyonan ng kailang mga problema. Syempre, pag nasolusyonan, of course, thank you rin kay Lord, kasi tayo ibinigyan ng kakayahan na ganito, na makatulong sa ating company, tsaka sa mga tao na rin. Ayan, alright, later ulit. Eto na tayo, Cencora. Ito rin ang isa sa mga pinakamalaking warehouse ng Cencora dito sa California. Ayan o. Alright. Thank you, Tesla. Malaki rin to. Hanggang dun to eh. Then pahaba. Check natin. Dito na tayo. Dito tayo sa mother's room. Pag nandito ako sa Sacramento, ito yung ginagamit kong office. Mother's room. Ito yung APS na tinatawag, or ito yung A-frame. Kasi siya eh, korteng A. Yan o. Ito yung automatic picking system. So ito yung mga products. So yung order, bumabagsak dito yung item sa ilalim. Yun na, patungo sa conveyor na ganun. And then ito yung nagche-check. Mayroong dung sensor. Doon chine-check yung kung tama yung bilang, kung tama yung item. Meron dung scanner. Ini-scan doon. And then pagkapunta doon, nabagsak sa tote. Tapos yung tote, dito pupunta. Yun o. Yan. Napunta yan tote. Ito yung vending machine dito. Konsensya mo na lang kung hindi ka magbabayad. Pero marami rin silang choices, in fairness. And then meron silang free coffee. Ito yung kailang free coffee. That's it, pansit. Ayun, we are done for today. Ang oras ay alas 6:23 ng hapon. Medyo tumagal din tayo ng konti. Ayun, nakuha ko na aking mga kailangan. I-monitor ko na lang i-monitor ko na lang kung anong resulta, kung gumagana ba o hindi. So ayun, that's it. Thank you Lord, uwi na ako. So ayun, pauwi na ako. Nakuha ko na yung mga details na kailangan kong gawin para to sa activity. And then ayun, pwede ko naman gawin yun ng remotely. Kahit hindi na ako mag-stay doon sa office. Pero ngayon napaisip ako kung possible ba na mapalitan ako ng AI. Nakakatakot din, Alam mo yung trabaho mo, baka
baka in 1 year or 2 years, ano na, baka AI na yung gagawa. Di ba? Parang nakakatakot. Tanungin natin si AI kung may possibility ba na yung aking position ay mapalitan ng AI. Let's see. Hey Grok, may tanong ako. Anong tanong mo? Sabihin mo lang. Yan ang gusto ko sa iyo. Possible ba na mapalitan ng AI ang aking trabaho ngayon? Depende sa trabaho mo. Pero karamihan ng repetitive tasks tulad ng data entry, customer service sa BPO, o admin work ang maaaring palitan ng AI sa susunod na taon. Anong trabaho mo ngayon para mas specific ang sagot ko? So ngayon, ang trabaho ko ay sa warehouse system solutions. Ako ay ang aking course ay industrial engineering, and then ang aking responsibility right now is process engineering. So Hindi masyadong possible na palitan ka ng AI sa process engineering sa warehouse. AI ay nag-automate ng routine tasks tulad ng data entry o basic inventory. Pero kailangan pa rin ng industrial engineers tulad mo para sa complex optimization, human oversight at integration ng robotics. Sa katunayan, lumalakas pa ang demand para sa roles na ito, kasama ang AI tools para sa supply chain at automation. ayun, good news yan. Oo, good news nga. Kaya focus ka na lang sa pag-aaral ng AI tools para sa process optimization. Lalong magiging in-demand ka. Ano ba yung mga AI tools na pwede mong i-recommend sa akin? Subukan mo ang Blue Yonder para sa warehouse optimization at inventory forecasting, SAP EWM para sa complex supply chain processes, at Microsoft Dynamics 365 na may Copilot para sa daily engineering tasks. Libre ring mag-try ng ChatGPT o GitHub Copilot para sa quick simulations at code para sa process modeling. Ayun, salamat. So ayun. Hindi daw tayo mapapalitan ng AI, which is good news, So buti na lang. Safe tayo sa AI. So ayun, hindi ko na-expect, ngayon ko lang naisip na itanong kay sa AI kung yung aking pang line of work ay delikado sa AI, So sabi naman niya, hindi naman daw. At dumadami pa yung demand tungkol sa mga kagaya ko, which is good news, So pero syempre hindi naman tayo pwedeng kampante, kailangan natin mag-aral uli, yun nga, mag-improve na skills, kasi syempre mas maraming graduates, I think, ngayon na mas magagaling pa kaysa sa amin, marami sila sigurong alam na technology, mga techie ba. Ako naman, hindi man ako techie masyado, konti lang. Ang alam ko is diskarte, yan. So yun lang. So uwi na ako. Salamat. Comment kayo kung yung bang trabaho nyo ay delikado ba sa AI, Sana naman hindi, para ayun, kasi mahirap din ang yung mawala ng trabaho. Lalo na yung mga ngayon, sa panahon ngayon, maraming nagtatanggalan ng trabaho sa line ng mga sa computers, lalo na sa mga computer software engineer, yan, mga ganun. Ang alam ko, ang Meta, ang Google, marami pa,
ano sila, nagmamas layoff sila. So ayun, sana hindi tayo makasama sa Canada, no? Syempre, salamat pa rin kay kay Lord, kay Papa God, kasi binibigyan pa tayo ng trabaho. Ayun, so I think we are safe. Okay.